to another episode of our Blueprint series. Joke lang. Ano to, tayo ang dito guest for tonight. So yun guys, welcome. Hindi, first time na namin gagawin ni Boss Mac to. Kami ay magpo-podcast. Yan, So, podcast tayo. nasa baluarte natin si Adobong Batikuling. Pero tatawagin ko siyang Boss Mac ngayon kasi di ko naman kilala yun sa AB. AB. Hindi, si Boss Mac kasi, way back year, pa kami? 2000... 2 or 3. Yan. Grade school, grade 6. Grade school. Grade 6 ko siya nakilala. Oh, 2004. Mga ganun. Kasi transferin lang ako sa SMU Boss. Grabe naman transfer lang yan. So hindi talaga, kaya wala akong boss loyal. Loyalty award. Loyalty award. Kasi grade 6 lang. So, paano ba tong podcast na to? Hindi kasi meron kaming ginagawa ni Boss Mac para lang sa alam ng mga viewers natin. Yes, sir. So, tayo ay nagda-daily vlog na. Hey, I'm Nat. I'm on a mission. 14th day na ng daily vlog natin ngayon. 14. Oh. 14 days na. Na hindi natin pinopost. Oh, hindi namin pinopost yun. Iniipon lang namin. And then, may idea si Ma'am Ivory, si Ma'am Jean Ivory. Shout out, Ma'am Jean. Ivory. Ma'am Ivory. Magkaroon kaya tayo ng podcast na makilala rin si Boss Mac. Kasi si Boss Mac yung nag-i-edit ng mga videos natin, guys. So, makikita nyo to later on. Di namin pag-uusapan kung ano nangyari sa daily vlog. Pero si Boss Mac ang behind the success of our... Yeah! Kun na met. Kala mo 2M. Kala mo 2M followers eh. Hindi. Para lang makita nyo yung ano ba yung chemistry namin sa ng camera kahit Off-cam, on-cam or off-cam. So kami ay matagal na magkaibigan. So, yes, sir. Magkasama na rin kami sa mga negosyo. Marami rin kaming pinasok na kalokohan muna, then marami kami pinasok na negosyo. Huwag na natin pag-usapan yung kalokohan. Hindi, kailangan may backstory. Ay, may backstory ba? Isa-isahin ba natin? Simulan natin yung project mo, boss. Yun. Total, may daily vlog ka. Ba't ka nga ba nagde-daily vlog? Hindi. Parang ako yung dito parang ako yung nag-interview Malabas yung pagka-adobong batikuling niya. Biglang ako yung nasa... Itong project kasi natin, boss, talagang kakailanganin ng extra mile extra effort. Hindi pwede yung pang dito-dito lang. Kaya tingin ko, we need to go out of our comfort zone. So, yung project na yan, boss, tingin mo, isa lang bang pangarap yan? O suntok sa buwan? O kaya-kaya? Galing. Ang galing mo na. may pasok ko yun, partner. Oo, galing. It's a dream. So, bago lang sa amin to, guys. So, nakakapapa kami. Pero itong project na to, it's a dream project. Na yun nga, kasama natin kasama ba to? Kasama ba siya? Sober? Kalahati. Basta may sober dito, yun. So, it's a dream project for sober na, ito pala, na we wanted it to be nationwide. So, kung kailangan mo mag-nationwide, kailangan mo gawin to. So, it's a dream na nasa heart ko na talaga 2 years ago. So, 6 years na sober, 2 years ago, Iniisip ko na to na kailangan may ibang gawin. Maliban sa restaurant. Kasi itong restaurant is like parang traditional, ganyan. Traditional. Tsaka, Sorry. Tsaka napakahirap. Kumbaga, if you want to go nationwide, makakalbo talaga ako, boss. Kasi na-try mo na actually muntik ng... Luzon-wide kamo na. Luzon-wide. Pwede. 23 branches, nagawa mo na yun 23 branches. Pero, nakulangan ka kasi gusto mo nationwide. Parang ganun ba? Hindi. Parang ganun ba, partner? Hindi, boss. Kumbaga, tingin ko, yun din yung limit ko. Hindi dahil sa, mas gusto ko pang kaya din naging successful, hindi. Pero dahil tingin ko yun yung limit ko din. Limit ng growth ko, na ako lang.
Parang gano'n. So, talking about dreams o pangarap, Boss Mac. Yes, sir. Kasi ano na tayo 1993 kami guys. Mm. Makikita nyo naman sa receding hair ko Usapang buhok ba yan? Ayan. Kumbaga 1993, 32 years old na kami ni Boss Mac. Kumbaga, is it too late for us to dream, boss? Yan. Hindi naman. Tingin ko, hindi. Sabi nga ni, kung kilala nyo si Gary V, lagi niyang sinasabi yun na ilang taon ka na? Matanda na kasi ako, 45 na ako Sasabihin nun, hindi ka pa, bata ka pa, baby ka pa. May 40 years ka pang bibira. Ganun si Gary V nagmumura talaga siya. Pero Oo nga. English yun. English yung mura niya. English yun. Wag na natin na English. Pero ganyan si Gary V, yun siya. Talagang sinasabi niya na, you're too young. Baby ka pa. Baby ka pa. 32, so 32, baby pa tayo. Yun ang sinasabi niya na we have a long, long way to go. Ibig sabihin, boss, we're not too young to dream. Kaya pa. Ikaw, boss, tawag ito, ano ba ang parang mga, ano sa'yo, when it comes to dreams? Kumbaga, ano yung criteria? Pag sabi mo pangarap, parang gagamit na kasi na easy ang dreams, boss Ay, pangarap kong pumunta dito. Kumbaga, alam mo yung ganun? Pangarap ko to. Yung, di ko alam ano yung criteria mo? Pero nagigets niyo ba yun? Yung parang ginamit yung word na yun as simple as, yun na yun, pangarap mo. Hindi naman sa inaano ko. Pero nagagamit na as generic o usual yung word na dream. Na dream. Pero is it really a dream? Parang ganon. Siguro, criteria ko, yung dream talaga is yung parang pag iniisip mo, very impossible to achieve as of the moment. As of the moment. Yung kalagayan ko ngayon, na kunyari, pupunta ako ng ibang bansa, gagamitin ko yung private jet ko. Mga ganon. Yun talaga siguro yung dream para sa akin, yung suntok sa buwan. Yun. Yung ganun. So, yun yung criteria mo when it comes to dreams. Kasi, napansin ko kasi, pati kasi ako, self-realization to, maliban sa nakita ko social media, parang, ang dali na lang sabihin yung, ito yung dream ko. Ito yung dream ko. Pangarap ko to. Parang ganun. Pangarap kong makakain ng ganito. Something ganun. Which, ano naman, siguro, they're coming from a grateful heart. Na dati, nakikita lang nila, ngayon, nagagawa na rin nila to. Or posible rin naman na that's impossible way back. Nung dreamim nila yung panahon na yun. So, ibig sabihin, ngayon ko lang na-realize na ang dream siguro is Depende sa depende tao. at nag-upgrade. Kasi Oo. posible naman nung bata ka pa na gusto mong makaranas ng ganito, parang something ganon siguro. Or nadadilute yung dream dahil siguro kain ako sa labas na di ko nakikita yung presyo. Ganon yung dream din dati. Oo Pero ngayon, kaya mo na Kaya na So, tingin ko, yun nga, na as we grow older din, parang we're dreaming again. We're dreaming big ones, bigger things na beyond us. Siguro dahil dati, yung reality natin dati, Iba na sa reality iba na ngayon. sa reality natin ngayon. Kumbaga, yung reality natin dati, talagang we cannot afford that talaga. Nung time na yun. Oo, na parang maaabot ko ba yun, mararanasan ko ba yun. Pero ngayong reality natin ngayon, na-experience natin both yung success, yung kasi dati dream ko lang naman makapagpatayo ng negosyo. Ngayon, meron na tayong magandang negosyo. So, siguro yun, no? Sabihin, nagpro-progress din yung dreams natin kasi nag-progress yung reality Yan! natin. Papasok. Tumatalino tayo pag may camera, boss. Pero hindi ba kaya delikado yun? Kasi hindi ka tumitigil mangarap. Parang, what is Contentment. enough? Oo. What is enough? Tingin ko lahat naman, boss, may pros and cons. Oo. Kumbaga, ano ba yung mas matimbang as of the moment? Tama naman, kasi at the age of 40, you have another dream. 50, you have another dream. Pero siguro that's what makes us human great as well. Na we really won't stop. And tingin ko naman, yung mga dreams natin, it won't be just for us anymore. Siguro yung reality natin way back before, our dreams is for us or for our family. Tingin ko lang as we grow older, as we see more realities, mabubuo din yung ibang klaseng dream Pwede ko pa silang i-spoil. Nabanggit ni Boss Nat yun sa day 12 niya Sabi niya doon, itong pangarap ko kasi na to.
hindi na lang para sa akin eh. Ano lang yun, ano lang yun, short, Madrama ako nun. patikim lang. Day 12 yun, guys. Medyo madrama na. So wala pa kaming na-upload. Ito yung una. Balik tayo sa boss, yun nga. Pinag-usapan natin dream, pag-usapan natin reality. Kasi dream versus reality eh. So, what is enough for us? Kumbaga sa reality mo na yon, hindi pa ba enough yung ngayon? Parang gano'n, yun yung question mo, boss, no? Exactly. Parang sa'yo, boss, paano ba yun? How it works? Tingin mo, how will it work for you in the future, even now? Hindi ko sure eh. Ngayon, hindi ko pa masagot. Kasi hindi ko pa alam eh. Kasi ngayon, nothing's enough for me sa current state ko eh. So hindi ko pa masabing enough na Mac na to. Ganito. So syempre, nangangarap pa din. Pero hindi ko alam Syempre meron kasi, for example, yung mga sobrang yayaman na mga tao. Si siblings. Diba? May pangarap pa kaya yung mga yun, boss? Tama eh. Elon Musk. Sobrang yaman niya na. Pero bakit nangangarap pa rin siya na Pumunta ng moon. ng Mars. Ay, Mars pala. Tumira doon sa Mars. So hindi mo talaga masasabi na pag narating mo na yung dream mo, doon ka natitigil. Yun nga, for example, si Elon Musk, nakaparating naman na siya ng sa Mars, pero hindi pa rin siya tumigil doon. Hindi pa rin siya tumitigil hanggang ngayon hanggat walang tumitira na civilization na galing Earth dun sa Mars. So tingin ko, depende siguro sa tao, yung relentlessment nila na may ganun bang word? Relentless. Yung pagka-relentless nila is talagang, pag nangarap ako, narating ko na to, yun tama eh. Ito na ba yun? Ito na ba yung tinatawag na, kumbaga, settled down na ba ako? Peaceful life na ba ako? Diba? Kasi madami talaga dyan na for us, parang, dream come true na to. Pero may mga ibang tao naman na pag na-reach na nila yun, settle na din talaga. Yun nga eh, sabi nga nila na when you parang climb a mountain, parang there's another, may mas mataas na namang ika-climb. Oo. Ganun siguro. Ako naman, yun nga eh, siguro yun yung cons doon na non-ending grind, non-ending dreaming. Pero tingin ko marami ding pros dun eh. Ako, ba't kaya ko magsalita ng ganito? It's only because I'm really a dreamer. Naputol nga yun eh. Kasi yun nga, pag tumatanda ka din, medyo gusto mong relax lang din eh. Pero hindi ko alam. Alam ko actually, nag-trigger ng dream ko ulit. Dahil sa aking fiancé, kaway-kaway naman din. Kasalanan mo pala eh. Hindi, kasi may word lang siya, na parang dati kasi, a year ago, 2 years ago, parang tumigil ako mag-dream na eh. Kumbaga, masaya naman talaga ako sa meron na. Pero meron siyang word na, i-ano mo din, parang ang word niya, i-ano mo din na meron kang sariling negosyo. Tapos, ewan ko, nag-trigger siya sa akin, nagsising in siya sa akin na, kumbaga lahat ng business ko may ganito, may ganyan. So, naano yung fire ko na gusto ko magkaroon ng akin. Gusto ko magkaroon ng, pag sabi mong ito, boss nut yan. Parang ganon, something ganon. Na I'm gonna enjoy the fruit of my labor. Parang ganon. So, doon nag-start na mag-dream ako ulit, tapos nararamdaman ko na I'm gonna have a great supporter. Kaya doon siguro ako nagkaroon ng tapang ulit mangarap. Kasi nung na-trigger ako, tapos nararamdaman ko na, naku, parang lumalakas ako Yung gano'ng feeling. Yung feel ko matatag yung likod ko. Kasi meron akong taong mag-support sa akin. Shout out! Shout out, Ma'am Jean Ivory. Pero tingin ko may ADHD ka lang talaga, boss eh. Alam mo kasi, si Boss Nat kasi, hindi yan napipirmi eh. Pag okay na, kumbaga settle down na tong business. Diba, medyo maglalax-lax na. Unlike nung opening, first 3 months, bakbakan. Ngayon, syempre, ano ba tawag doon? Maintenance na ba? Maintenance na. Medyo doon ka nagkakabuhay na, pasukin kaya natin to. Yun din yun. Yung siguro yun yung kinakwento niya na 2 years ago. Sabi niya sa akin, okay na ako. Ano yun, ginugulo ko siya mga alas 3, alas 4 ng hapon. Boss, tara, inom tayo, ganyan. Chill lang. Tapos biglang tumawag, Boss, nakita ko yung demand ng samgyup.
Ay, na, parang kasasabi mo lang a week ago na okay ka na, 23 branches na si Sober. Tapos biglang, milk tea, papasukin natin ng samgyupan. Di ba? Parang, sige. So, yun din. feeling ko lang. Hindi, posible. Oo. Posible. Hindi ko naman tinatanggi. Pero, ito naman, it's kinda... Hindi ko alam paano ako nag-ooperate, boss eh. Pero, pag meron akong nare-receive kasi, may urge ako na I need to do it. Ganun. So, hindi ko siya nililabelan na dati na dream ko to, dream ko, ganyan. Hindi eh. Pero once I receive something, ginagawa ko talaga siya. Pero right now, nung medyo, yun nga, nagmamature tayo, I receive it, I now acknowledge it as a wisdom or a dream from the Lord. Yun na yun. So, nagiging clear sa akin na hindi ko yun na-receive ng ako lang eh. Kumbaga, nag-feed ko yung sarili ko with business ni. Pero, at sa dami kong finid sa sarili ko when it comes sa business, meron yung moment na, may ganun moment eh na, pwede to eh, pasok to eh. Tapos, connected talaga siya sa akin. So, ganun yung tingin kong dreams. Yun yung pros ng dreams. Kasi nga, it really fuels you up. It gives you purpose. Tapos, ako, clear yung purpose ko sa pagdidream ko eh. This is not just for me Anymore. Yes, it is for me. Walang Bullshit. plastikan, syempre. Magpapagod tayo. Alangan naman, it's for me and for my future family, di ba? Pero, it's beyond that na rin eh. Na I really want to glorify the Lord. I want to give honor to the Lord. So, kasi pareho lang din naman talaga yung ginagawa ng tao eh. Ang tanong, saan mo dinadala yung glory eh? Yung glory ba nasa'yo? O yung glory na kay Lord? Kasi nakaka-experience ako ng pressure kapag yung glory nasa akin eh. Kasi I keep on parang performing na kasi ito kasi ganito, kasi ganyan, parang ganun eh. Pero ako this time, yes, may pressure pa rin, pero clear in my heart and in my mind that this dream, this purpose is for the glory of the Lord. I will bring honor and I will bring glory to Him. Yeah. So that's the dream. And then yung reality, pare. Reality. So right now, ang haba nun para. 1 out of 8 pa lang yun. Hindi, ang gawin natin, gawin na nating series kaya to. Sa totoo lang, wala itong masyadong plan. Talagang gusto lang namin gumawa ng pilot episode. So, i-conclude na natin yung dream. Just in case. Just in case gawin mong series. Hindi eh, pero series siya na parang hiwa-hiwalay pinost, 1/8, 2/8, 3/8, parang ganon. Saka i-release yung daily vlogs. Hindi sabay-sabay na. Lalarin natin, boss. Kung saan sila natuwa sa nilabas natin. Sige. Kasi, wala eh. Alam na ba natin yung formula? Wala naman tayo. Hindi naman natin alam kung ano eh. Trial and error lahat ba? So, yung dream mo ngayon, boss, is talagang malaki. Compared sa mga naging dream mo. Oo, sober laki. Sober laki, guys. Sober laki. So, hindi ko muna sabihin. Kasi maano yung eh. Basta sober laki. Times, ay grabe. Ay, grabe. Ay, grabe siya. Wala, ito yun boss, ito yun. Wala sa bokabularyo ng mamawag yun. I mean, hindi. Wala sa bokabularyo Ganun ko yun. kalaki. Ganun kalaki. Nagagamit yung ganitong amount. Lumalabas sa bibig ko yun eh. Pero itong amount, Hindi. Never. Yan ang abangan nila. Wala sa bokabularyo namin yun. As a normal person, wala. So, reality check naman tayo. Yan. Pasok tayo ngayon sa reality. So, how far are you from your dream right now, pare? Yun, sober laki, sober layo rin. Tama eh. Tama eh. Hindi, kasi nga, sabi ni Tito Mikey, mangangarap ka na nga lang yung makatotohanan pa. Diba? Ay, sorry. Diba? Mangangarap ka na lang yung dyan lang sa kanto, dyan lang sa Manila. Hindi na. Parang si Tito Mikey, way back, hindi rin naman siya ganun kalakas nun. May isa akong napanood na video niya. Kasama niya si Pareng Hybe nun podcast. Ay, ang ganda nun. Yung sinita daw siya ng manager niya. Kasi nga, mahilig lang din si Tito Mikey. Naka-unbranded clothes.
Tapos, ewan ko kung may relo siya that time or wala pa. Tapos, Seiko. sling bag niya, unbranded sling bag. So, papunta daw si Tito Mikey sa event. Pa Tito Mikey pa lang siya that time. Oh. Hindi pa siya ganun ka sikat. So, sabi daw ng manager niya, nung nakita niya yung sling bag niya, parang, ano ba yung suit mo? Dito ako komportable eh. Tama. Kubarin mo yan. Tinanggal daw. Tinanggal. Tapos, after nun, sinole niya yung bag niya. Na ano, in-explain ng manager niya, paano ko sila paano kita ibebenta, paano ko sila sisingilan ng malaki. Eh wala kang ka-brand. So simula nun, Doon na nagbihis na siya. Branded na siyang tao. Tama eh. Pero yun nga din, sa reality check, hindi natin minsan napapansin na yun na pala yung opportunity, no? Na we're getting closer to our dream na pala. Tayo na stuck dito sa reality na, malayo pa naman yan, ganito muna ako. So, to answer your question, boss, Pageant eh, no? sobrang layo pa talaga. Oo. As in, malayo pa siya. Yung numbers, boss, nabuo na lang siya nung tinuloy-tuloy eh. Oo. Kaya ito yung lupit ng wisdom ni Lord Men, na if you obey, talagang may papakita siya eh. So dati, ang dream ko lang naman talaga noon maging retail eh. Retail ang sober. So para siyang drinks na available nationwide. Yun lang yun eh. Pero nung Research? oo, itong nakarang buwan, talagang na-open yung eyes mo na, wow, talagang pambira. Possible. Hanggang nagkakaroon na siya ng numero. So, ganun na siya nagiging ka-specific yung dream. Kaso nga lang, going back sa reality, napakalayo natin. Kasi, number one, hindi natin alam kung paano mangyari yun. Hindi natin, kumbaga, wala sa experience ko yun. Wala sa experience ko yun. Yung ganong kalaki. Oo. Kaya yung reality natin, boss, kumbaga, etong 10 years na pagnenegosyo sa restaurant o sa food industry is it's now my comfort zone. Kumbaga, kahit mag-open pa tayo ng another restaurant, there's gonna be pressure, hard work, pero somewhat, meron na akong, alam ko na eh. Oo. So, this one is another hurdle na naman na kailangan i-push. Tsaka, yung reality ko na basta, kaya ginawa yung vlog, yun na lang. Yung reason na ginawa yung vlog, para makapag-commit ako sa dream. Kasi boss, sa sobrang laki ng dream, parang nagda-doubt ako na, Kaya ba to? Tapos, since may mga notion, may mga ganon sa mind, nawawala siya sa akin. Kunwari, nag-enjoy lang for the day. O kaya, may ginawa kinabukasan. Kumbaga, tumuloy-tuloy na, mawawala yun eh. So sabi ko, 2 years sa heart ko. Pero not all the time, nasa heart ko yun. Yung dream na yun na retail, na pinipicturean ko sa gym, o kaya kung may hawak akong magandang drinks, pinipicturean ko. Hindi naman everyday nandoon yun eh. You know, ganon. Kasi nga, sa sobrang laki ng dream, posible siyang mawala dahil nga sa Kapabayaan. Oo. Tsaka dahil nakikita ko siyang imposible. So, it's a matter of, ngayon, it's a matter of committing kahit malayo pa ako doon sa dream. Kumbaga kahit itong reality ko is very, very far from it. So, hindi ko alam. Hindi ako mag-expect ng is it gonna, makukuha ko ba yung dream ng 1 year, 2 years? Hindi ko rin alam. Basta ako right now, my reality is I have real world responsibilities. At the same time, I'm still dreaming. And naglalagay na ako doon, nag-seed na ako. Kaya namin to ginagawa, guys. Pareho kami ni Boss Mac. We are getting out of our comfort zone. So, tong reality na to, boss, Mahaba-haba pa talaga. mahaba-haba pa. Pero we're gonna face it head on. Mag-uusap kami ni Boss Mac usually sa ganito or sa chat. Sinasabi ko sa kanya na mag-all-in ako dito, boss. Magpapaalam ako sa kanya kasi syempre, magiging aswan kami later on. Na lahat ng finances namin, aswan eh. So, pag sabi ko mag-all-in, willing to take that huge risk. Meaning, there's a huge possibility na I'm gonna be in debt. Magkakaroon ako ng malalaking utang. And
ako siguro as a normal person before is, ang utang sa akin, parang hanggang ngayon naman, may nginig sa akin. Ayokong magkautang as much as possible. Pero this time around kasi, kung mag-all-in ako, hindi ko pwede tanggalin yun. Oo. Hindi ko pwedeng tanggalin na pwede ako mabaon dito. Ganun kalaki yung dream na yan. Ganon din ako mag-all-in. Kumbaga, I'm willing to pagdaanan yun. So, the reality is, I'm very too far from the dream. But then again, nagko-commit na tayo today. As early as today. So kaya pala, pwede ko ba silang i-spoil ulit? Kaya pala, yun yung reality niya is yung parang yung daily vlog niya. Yung daily vlog niya, sinasabi niya doon. But parang gusto niyang pangalan ng 90-10. 90% is allotted for his reality and 10% is inaalat niya for his dream. So yun pala yun. So to keep the dream alive, ginagawa niya yun. Para sa, sa dream yun, yung daily vlog na yun. So abangan nyo ha. Lilipat lang kami guys sa baba kasi pinapalis na kami ng may-ari dito. Overstaying na kami. Overstaying na kami. 90 pesos lang in order natin.